Marami pa talagang problema sa edukasyon sa bansa, lalo na sa malalayong lugar. Sa Samar, kulang na kulang sa guro ang isang eskwelahan at buwis buhay rin ang pagpasok sa eskwela ng ilang estudyante. Balitang hatid ni Jiggy Manikan. Kakaibang sitwasyon ng mga batang naninirahan sa isla ng Libukan, Gote sa Western Samar. Dahil sa kakulangan ng mga guro, sabay-sabay na tinuturuan ng tig-isang teacher ang grade 1, 2 at 3 at 4, 5, 6. Ang teacher palipat-lipat sa tuwing bibigyan ng seatwork ang bawat gradong nasa kanyang tapat. Kung ang mga teacher nagtitiis sa pagod at hirap ng pagtuturo sa kanyang 3-in-1 class, ang mga bata nagtitiis sa ingay at kawalan ng konsentrasyon. Pero para makapag-high school, kailangang tumawid araw-araw ng batang si Francis sa Oeste National High School sa katapat na isla sakay ng kanyang bangka. Dahil sa lakas ng current, 2 beses na raw siyang tumaob sa kanyang bangka dati. Tama ako. Tama. Sumama ako sa kanyang pagtawid, kasamang cameraman kong si Germs Andona. Bakit pa ganun? Ano bang pinapangarap mo? Ang maging guro. Dito sa lugar nyo? Oo. Para Magdagdagan ng teacher. Nasa kalagitnaan na kami ng pagtawid nang biglang tumaglid ang sinasakyan naming bangka. Hindi naman mo siya. Sir, dito sir! Sabon. Dito. Okay ka lang, o yan. Lalapit ka. Woo! Iwa ka mo, ha? Oo. Okay ka lang? Okay ka lang? Okay. Nung tumagilid na siya, ang naisip ko kaagad yung umigtad eh. Kasi sabay taas nung camera ginawa ko, naisip ko kaagad yung camera mabasa. Yung nangyari kanina, pang ilang beses mo nang naranasan yun? Pantatlo. Pang-3 yung kanina. Oo. Natakot ka ba kanina doon sa pagtagilid ng bangka natin? Oo. Sa uli, naihatid namin sa kanyang klase ng matiwasay si Francis, ang isa sa mga bata sa Pilipinas na nagbubuwis ng buhay para lamang makapag-aral. Jiggy Manikan, GMA News.